Dahil sa plano nga ni Moira ng pagpapapatay at pag-utos nga nito kay Ninang at narinig ito ni Madam Lutos, buong akala naman niya ay siya ang pinuntaraya nitong si Moira. Kaya naman napasagot ng di oras itong si Madam Lutos at muntikan na nga niya itong patayin si Moira kung hindi lang dumating ang isa niyang kasamahan at sinabi nito na hindi siya ang iniisipan ni Moira na ipapatay kay Ninang, kundi ibang tao at nasa labas iyon. King pasasalamat ni Moira dito kay Mildred dahil pinakinggan nga siya nitong si Madam Lutos at hindi siya tinuluyang saktan. Sinabi ni Moira na gagawin niya ang lahat at pag nakalabas siya ng kulungan ay babawi siya at siya na umunong bahala kay Mildred. Bilang banda, labis ang galit naman nitong si Zoe dito nga kay Dax dahil nagawa pa siya nitong pagbantaan. Sinabihan kasi ni Zoe si Dax na kapag hindi siya tumigil sa kanyang mga pinagagawa sa kanya ay maaaring ipatumba siya, at kung nakakalimutan ba daw niya na ina niya si Moira at kaya din niyang gawin ang ginagawa ng kanyang ina at higit pa sa kanya. Subalit hindi natatakot si Dax. Sinabi niya ito sa kanya na baka nakakalimutan umano ni Zoe na may nalalaman siya tungkol sa kanya at alam niyang kasabwat siya nitong si Moira. At bago pa man daw niya maisipang ipatumba itong si Dax ay uunahan na daw niya ito ng akbang at kayang-kaya daw niya na ipakulong itong si Zoe. Nangamba si Zoe sa posibleng gagawin ni Dax sa kanya. Kaya naman agad-agad pinuntahan niya itong kanyang tunay na ama na si Carlos. Sinabi niya kay Carlos na kailangan may gagawin silang hakbang upang mawala sa kanilang landas itong si Dax dahil para siyang bomba na anytime ay pwedeng sumabog dahil na rin sa nagawa niyang sundan itong si Zoe at nagawa pa niyang magbigay ng bulaklak at nalalaman ng lahat. Natatakot siya na baka isang araw ay magkanta nga na itong si Dax at tuloy na nga siyang ibisto sa kanyang mga kasalanan at makita na lamang siya sa loob ng kulungan. Bago pa man nga makaisip si Carlos ng posibleng hakbang at solusyon dito kay Dax, ay tumawag naman itong si Moira na siyang sagot sa kanilang mga problema dahil na utusan na ni Moira ang tauhan nitong si Ninang at ito na nga ang siyang magpapatumba dito kay Dax nang wala nang maging testigo sa kaso niya at makalaya siya ng tuluyan sa loob ng kulungan. Si Carlos ay hindi makakapayag na si Moira ay makalaya. Gagawin niya ang lahat-lahat nang manatili si Moira sa loob ng kulungan. Dahil nga sa oras na makalabas siya ng kulungan ay gagawa na naman ito ng kabalastugan at madadamay na naman siya maging ang kanyang anak na si Zoe at naiipit siya lagi. Kaya naman poprotektahan niya itong si Dax. Carlos, ang usapan ng mag-inahan na hindi na umano nila kailangan problemahin itong si Dax dahil may inutusan na siyang tao at anumang oras ay mamamatay na nga itong si Dax. At naisip ni Carlos, tawagan nga itong si Dax at balaan. Hindi siya pwedeng mamatay sapagkat siya lang ang natitirang pag-asa para manatili sa loob ng kulungan nga itong si Moira. Kaya naman agad niya itong babalaan upang mag-ingat. Kabilang banda, naisipan nga ni Lynette na dumalaw sa loob ng kulungan at makita nga itong si Dax nang kahit konti makapaghiganti man siya sa ginawa ni Dax sa kanya na siyang naging dahilan ng kanyang matinding trauma na hanggang ngayon ay naroroon pa rin ang takot na kanyang nararanasan. Ayaw sanang pumayag ni Giselle na pumunta nga itong si Lynette, baka delikado at mapapahamak siya lalo't si Dax ang kanyang kikitain. Sinabi naman ni Lynette na kayang-kaya niya ang kanyang sarili at mayroon naman umanong police escort kaya magiging safe siya. Magpapasama na rin daw siya sa kanyang anak na si Annalyn. Isang malaking kapahamakan ang naghihintay sa kanilang mag-ina. Maaaring si Annalyn or si Lynette ang mapapahamak sa inuutos ni Ninang na ipapapatay nga itong si Dax dahil si Dax nga ang target at posible silang madamay.